So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at nalagay natin sa playlist guys. At spiritual life and random topics in life. 2026 to 2019 sa ating tips and advice for successful life. Sa health tips and advice. So yun talaga guys. Ngayon po ay February, Friday the 13th. Oh, di ba? Pebrero 13, 2026, Biyernes, alas 8:30 ng gabi. Ito yung update. Nandito tayo sa ating kwarto ngayon. So, mag-vlog tayo ngayon for this weekends. Itong linggo na ito. So, ang check natin ngayon is yung kalusugan. So, ako, check natin yung exercise ngayon. Itatapin natin exercise at saka yung hilot. Okay? In full detail. Okay? So, yun ang naghilot ako at saka hinihilot din ako sa kasama or partnering. So whole body na kami ngayon. So nag-ano na kami ng tuob at saka banana scanning. So itong explanation na ito is maganda talaga yung magpapahilot ka. Pero mayroon hindi lahat ng i-share ko lang ha. Hindi sa ating health tips and advice. Maganda ang magpapahilot kasi mag-glow yung skin mo, mag-promote siya ng relaxation, anti-stress, yung hindi makatulog, medyo masama ang pakiramdam. So, hindi lahat hihilutin. So, inaral namin saan ang hindi pwede ipindot, na hindi madisgrasya, at saka, dito lang sa Dasma. So, hindi ko alam pala na pag hinilot ka pala, mag-jacket ka pala, plus mag-ano ka ng oil sa tiyan mo, peppermint or green tea. Kailangan talagang may langis or oil. Tapos, bawal mag-inom ng malamig na tubig. Yun. Magsarap ang maghilot pero bawal para mag-inom ng alak, mag-practice ng healthy lifestyle at saka iwasan yung high blood. Vital sign. Yun, BP, pulse rate, temperature, pwede naman sabay-sabay yan. Tapos, yung digital at saka stethoscope. Pakita ko yung stethoscope. Headset ng mga doktor. Yun talaga importante. Ang mga headset ng doktor. I-check up kita, sir. O, yun. Maganda pala yung headset ng doktor. Pwede dito sa maliit, saka malaki. Narurinig talaga, yung EBP siya. At alam na natin yung digital din. Nag-aralan natin yan sa hilot. So, dalawa siyang klase na hilot, medical at saka alternatibo. So, yun ang gusto ko. Yung natural way. Saka, dumaan din sa mga medical doctors din. So, hindi talaga pwede maligo pala, no? Magugas-ugas ng kamay, yung ganun. Pero, malaki na yung pera yung hilot. Yun. Pero, meron din siyang contraindication, mga bawal. Bawal yung buntis, bawal para yung hilot yung nag-menstruate. Oo, bawal pala yun. Tapos, bawal pala yung high blood. Oo, yun. Kailangan na yung mga may cancer, mga operation. Yun. Hindi lahat, basta hilot ang hilot pa. So, yun ang maganda din pala. Maganda ang hilot, makapromote siya ng glowing skin,
Kasi ni-circulate yung basta maganda yung daloy ng blood circulation, mawawala yung mga lamig-lamig, kung sa Bisaya panuhot or kung sa Tagalog lamig, colds kung sa English, cold spot. So, yung medical nito hindi masyadong maniniwala. Pero bahala na sila. Importante lang dito is may paniniwala tayo kaysa wala. Kasi ngayon, ang mga tao ngayon, maraming nanlalamig, di ba? Maraming high blood. Bakit sila na high blood? Sa aking theory lang at saka analyzation, mahilig sa kape, puyat, tapos yung ano, may maraming maalat, maraming karne, masyadong matamis, kulang sa tubig. Excuse me. Excuse me. Yan ang allergy ko. Lalo na processed food, yung mga may bitsin, may seasoning. Yun, hindi ko sinadya yan, pero talagang ganun. Yun talaga ngayon ng mga, excuse me po ha, sorry. Yun talaga na mga problema ngayon, bakit maraming high blood, maraming sakit. Kasi sa mga lifestyle natin yan. Kasi may sobrang kanin, sobrang mataba, 'di ba? Hindi na makadiretso ma-high blood agad. Kung araw-araw, kasi ganito karaming rice, 'di ba? Or kulang sa nutrients. 'Yun ang tsaka puyat or laging nag-aalak. 'Yun talagang high blood. 'Yun, yung mga ganitong senaryo. Kung nagbibisyo-bisyo pa, 'di ba? So, yung high blood na 'yan, magle-lead yan ng heart attack, stroke, at saka diabetes at pagkasira ng kidney. Kasi hindi nila alam eh. Kasi ganito lang, kasi ganito ako eh, hindi ko makaiwan sa alak, hindi ko makontrol yung sobrang kanin, di ba? Hindi kasi sila nagpapa-advise sa doktor. Then, yung doktor din na nasa natin sa medical, hindi masyadong nagsasabi. Yung mga alternative doctors lang. Tapos, hindi naman diretso yan. Yun talaga na it's hard to explain. Mahirap papaniwalaan ng tao. Pero pag ikaw magkakasakit, kulang lang yung 1 million mo kung gusto mo mabuhay. Madali lang mamatay, madali magkasakit. It's so easy. Pero pag yung perang kinita mo sa trabaho mo, ilang years, ilang araw lang yan sa doktor, ilang araw na lang yan sa ospital. Yun talaga na 50 mil mo na isang taon na tinabaho mo, isang araw lang yan sa ICU. Ganon na, kasi bakit ako high blood, sakit ang ulo ko, baka kulang kasi exercise, lagi ka lang nakaupo, o hindi ka naka-inhale, exhale, or mahilig ka sa kape. Yun talaga na, ang best suggestion talaga sa doktor, water therapy una, wag diretso kape. Siguro, kung lagi tayo nagpapatuloy sa ating lifestyle at hindi tayo nagpapakorek, nagpapacheck up sa doktor, yung high blood mo magle-level up yan. Maging heart attack, stroke, hindi ka na makalakad, para ka lang baby ulit. Nakaupo ka na at daming taong ganun. 'Di ba? Hindi nagpapa-check up kasi sa pride siguro, sobrang kakabisi, walang panahon. Yung ewan ko lang kung sa sobrang kakabisi mo natin, parang hindi nasosolve yung problema natin. At hindi ko naman masasabi, yung sa hospital din, overpricing siya. Pero yun ang pinakamura 60,000 a day eh. Depende sa klase ng hospital na pupuntahan mo. Hindi naman kayo kinatakot dyan, yun talagang reality. Pag wala ka pera, para sa Chinese, kung wala ka pera, patay ka. O yun. Hindi naman masama ang hospital dyan. Minsan kasi wala tayong kaalaman. Pinababayaan lang natin sobrang kanin, di ba? Laging nakaupo, laging nagpupuyat. Ginagawa kasi nilang lifestyle. Yun lang din, pamangkin ko, lagi naka-cellphone lang, lagi nakaupo, lagi nagsi-cellphone, nag-computer games, hindi nagpapahinga, di natutulog. Yun talaga na magkuha kami siguro na sabihin ko si ate ng insurance. Siguro may time talaga lahat. Lahat
Hindi ang sakit parang gravity yan, walang pinipili yan, mayaman ka, mahirap, sa mali talagang ginagawa yan. Meron talagang tamang ginagawa at may mali talaga. Hindi lahat ng isip ng isang tao ay tama siya. Kung nagkasakit ka, isa lang ibig sabihin nun, mali ang ginagawa mo. Kung tama lang yung ginagawa natin at may babasayan tayong tama, hindi ka talaga magkasakit. Hindi natin yan madideny. Siguro tatanungin mo yung sarili mo, bakit ako nagkasakit, no? Check mo yung ginagawa mo. Mahilig ka ba sa kape? Mahilig ka ba sa mas sobrang maalat, mantika, mas sobrang matamis? O baka wala kang tubig o lagi ka lang nakaupo o lagi ka nagsa-cellphone. Ang sinasabi ko lang is prevention, di ba? Huwag mo na hintayin na lumala yung sakit mo. Doon ka pa matatarantala. Ano? Ganito na pala. Pero once na nakahiga ka na at na heart attack ka na, stroke, 50-50 na yung buhay mo dyan. Kung di ka gagalaw, kung hindi mo ibabago yung lifestyle natin, walang pupuntahan yan. 'Di ba? Yun talaga na sa ako dito sa vlog ko, nagsabi lang ako para protection, para prevention na hindi lumala. Kasi ang daming nakasakit talaga. Sa mayor namin dito sa Dasma, ang grabing preparation ng libingan. Yung parang apartment, yung patong-patong na libingan. Grabe paghahanda. Ang dami-dami. Parang malawak din yung gawaan ng sementeryo. Pero ma-expect ko, marami talagang mamamatay. Okay? Hindi lang kayo tinatakot dito. Be realistic lang tayo at baka maging totoo lang. Kasi maraming mataba, bihira na lang makakita ka ng payat ngayon. Puro mataba, puro maitim, di ba? Tapos, puro na lang kain. Yun talaga na siguro wala eh. Parang walang chance eh. Lalo na, paano na lang kung magigira-gira pa, walang tubig, walang pagkain, gulo lahat, walang tulugan. Siyempre, ito pa lang ng hanap buhay pa lang na katrabaho mo pa lang, you live for the day, mahirap na nga eh. Alam natin mahirap magtrabaho. O yun. Hindi naman tayo sa tamad o likramador. Pero itong sakit, binababayaan kasi natin. We are not, hindi nagpapakonsulta sa doktor, hindi nagpapa-check up, hindi umiinom ng maintenance, di ba? Kung ayaw mo ng maintenance, mag-maintain ka ng healthy lifestyle, gulay, prutas, iwasan mo yung bisyo. Yun ang dahilan na hindi nawawala ang maintenance kasi dahil minimaintain natin yung mga maling gawain. Gina, pina-justify natin. Minsan-minsan lang naman ako nagso-soft drinks eh. Sa kabinsan natin parang nagagawang araw-araw. Minsan lang naman ako nagpupuyat eh. Naging araw-araw na nagiging siyang lifestyle. At yung lifestyle natin, yung tumataba na tayo, normal lang nung mataba eh. Parang si Buday kasi marami ka ng pera eh. Pag mapayat ka, wala kang kinakain. Wrong. Mali yan na mindset. Pag mataba ka, it's unhealthy talaga yan. Maliban na kung vegetarian ka, para sa ante ko. Pero hindi lahat. Pag mataba ka at processed food ang kinakain mo, puro mga chichirya, maaalat, wala namang problema yung problema yung mga kumpanya. Ang problema nito is yung mga consumer. Yung mga taong kumakain ng mga processed food na sobra, lagi-lagi, inaraw-araw, walang panahon, yun ang may problema. Kasi wala naman pumipigil sa iyo na isang pero mas maganda nagpapa-check up ka sa doktor. Both alternative at saka medical doctors. 'Di ba? Ang medical magaling sila sa reading. Yung alternative magaling din sila sa prevention. 'Di ba? So, like, subscribe, comment, share, love you, please, love you all. Maraming salamat po sa papanood. Thank you po guys. Thank you po. Love you, peace, love you all. Thank you po guys. Thank you po.